Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang tatlong biik. Noong unang panahon, may isang nanay na baboy na naninirahan kasama ang kanyang tatlong anak. Mahal kong mga anak, dahil malalaki na kayo, kailangan niyong tahakin ang sarili niyong landas. Hindi ko na kayo kayang itaguyod pa. Isa-isa silang binigyan ng pera para makapaglakbay ng malayo at magtayo ng sarili nilang bahay. At sabay-sabay silang umalis mula sa bahay ng kanilang ina. Nagpalipas sila ng gabi sa ilalim ng isang malaking punong kahoy at pinag-usapan nila ang kani-kanilang sariling plano. Pagkakataon na nating patunayan na kaya nating gawin. Maghiwa-hiwalay na tayo sa paghahanap at pagtatayo ng ating matitirhan. Oo nga, kaya na natin ang mga sarili natin. Ang pangatlong biik, na pinakamatalino sa tatlo, ang siyang hindi nasiyahan sa desisyong maghiwa-hiwalay. Alam niyang pwedeng pagsamantalahan ng kabaitan ng kanyang mga kapatid at maaring mapahamak ang mga ito. Mga kapatid, hindi ako sang-ayon sa usapan. Nasa pagsasamahan natin ang ating lakas, kaya dapat lagi tayong magkakasama. Lagi mo na lamang kaming sinesermonan. Alam na namin ang mga dapat at hindi dapat gawin. Tama, hindi na tayo mga mamas boy para maging sunod-sunuran pa. O siya, sige na nga. Meron na lang akong ideya para makatulong. Maaari pa rin tayong gumawa ng kanya-kanyang tirahan at maghiwa-hiwalay. Hindi natin papakialaman ang isa't isa. Ayan! Ganyan nga dapat, kapatid. Tapos na ang usapan. Teka, sandali. Hindi pa ako tapos. Dapat magkakalapit lang ang mga bahay natin para pwede pa rin nating tulungan ang isa't isa kung may masama mang mangyari. Oo nga, tama naman siya. Oo na, sige na. Sang-ayon na ako. Pero sa tingin ko, hindi naman ako magkakaproblema dito eh. Kinabukasan, minarkahan na nila ang pagtatayuan nila ng bahay at naglakbay para kumuha ng mga materyales na ipagpapagawa ng mga ito. Makakatipid ako kung yung bahay ko gawa sa dayami. Mas madali ko ito matatapos. Gagamitin ko yung matitirang pera pambili ng malambot na kama. Kaya pumunta siya sa isang magsasaka. Ginoong magsasaka, gusto kong bilhin lahat ng dayaming ito para sa aking bagong bahay. Aba, syempre, pwede mong bilhin lahat yan. At binenta ng magsasaka ang mga dayami sa unang biik. Masayang bumalik ang unang biik para simulang itayo ang kanyang bahay. Nakakita ang ikalawang biik ng mga ngahoy sa kanyang paglalakad. Malamang mas matibay at presko ang bahay kung gawa sa patpat. Makakabili rin ako ng higaang kutsyon mula sa natitira kong pera. Kaya bumili siya ng patpat mula sa mga ngahoy at bumalik para itayo ang kanyang bahay. Matalino ang bunsong biik, kaya naman nagpasya siyang magtayo ng isang bahay na gawa sa bato para tiyak na matibay ito. Mas mabuti nang sa lapag na lang ako matulog. Basta, masiguro kong matibay ang aking bahay ngayon at sa hinaharap. Kaya naglakbay siya at bumili ng mga bato at simento. Nang palubog na ang araw, bumalik na ang tatlong biik at sinimulang itayo ang kani-kanilang bahay. Natapos ang unang biik sa kanyang bahay kinaumagahan. Wow! Napakagaling ko talagang arkitekto! Nauna kong matapos ang aking bahay sa dalawa kong kapatid. Ngayon, pwede na akong uminom ng tsaa sa loob at magpahinga. Paano siya natapos ng ganung kabilis? Mamayang gabi, siguradong matatapos ko na rin ang bahay ko. Kaya nagtrabaho siya buong magdamag at natapos ang kanyang bahay pagsapit ng gabi. Dahil gawa ang bahay ko sa patpat, tiyak mas matibay ito kaysa sa bahay na dayami. Ngayon, pwede na ako matulog sa loob ng bago kong bahay. Mabilis mang natapos ang bahay ng dalawa niyang kapatid, hindi ito pinansin ng ikatlong biik. Ginawa pa rin niya ang pundasyon ng kanyang bahay. Kinabukasan, nakita ang dalawang biik na nagtatrabaho pa rin ang bunsong kapatid at pinagtawanan nila ito. Anong nangyari, kapatid? Nahirapan kang itayo ang iyong bahay? Dapat kasi kinonsulta mo muna ako. Ang bahay ko ang pinakamatibay sa lahat at sigurado ako hindi ito mayayanig ng kahit anong bagyo o sakuna sa mga taong lilipas. Ano? Tingin mo marupok ang bahay namin at sa'yo lang ang matibay, ha? Hindi pinansin ng bunsong biik ang panlalait ng kanyang mga kapatid at tinuon na lang ang pansin sa paggawa ng bahay.
Unti-unti, natapos din niya ang kanyang bahay sa loob ng 1 linggo. Pagkalipas ng ilang araw, masayang nanirahan ang mga biik sa kanilang mga bahay. Ngunit isang lobo ang nakakita sa 3 biik at napagpasya ang kainin ng magkakapatid. Pinuntuhan ng lobo ang bahay ng unang biik at kumatok. Munting biik, ako'y iyong papasukin. Hindi maaari. Kahit ano pang iyong sabihin, hindi kita papasukin. Kung ganoon, sa aking paghinga, ang iyong bahay ay aking sisirain na! Eh di sige, gawin mo. Napakatibay kaya ng bahay ko. Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipan ang bahay na dayami. Nasira agad ang bahay. Sa lakas nito, gumulong ang unang biik sa bahay ng kanyang pangalawang kapatid. Anong nangyari? Bakit napagulong ka papunta dito? Nagtago siya sa ilalim ng mesa at sinabing, Isara mo yung pinto! Dalian mo! Kakainin ako ng mabangis na lobo! Baka makapasok siya dito sa bahay mo! Ha? Ano? Dali-daling tumakbo ang pangalawang biik at sinara ang pinto ng kanyang bahay. Hinandado niya ito para makasiguro. Dumating ang lobo at mariing kumatok sa pinto ng bahay na patpat. Munting biik, ako'y iyong papasukin. Hindi! Hindi maaari! Kahit ano pa ang iyong sabihin, hindi kita papapasukin! Kung ganoon, sa aking paghinga, ang iyong bahay ay aking sisirain na! Napakatibay kaya ng bahay na ginawa ko! Subukan mo, tusong lobo! Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipan ng malakas ang bahay na patpat. Nasira agad ang ikalawang bahay. Napagtanto ng magkapatid na wala ng bubong ang bahay at wala ring pader sa gilid. Tumakbo ang 2 biik at agad na nagtungo sa bahay ng kanilang bunsong kapatid. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nanginginig sa takot? Sinira ng lobo ang bahay namin sa kanyang pag-ihip. Baka pumunta siya rito at sirain din ang bahay mo. Bumalik na tayo sa bahay ni nanay! Hindi niya kayang hipa ng bahay kong gawa sa bato. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hayaan niyo siyang pumunta rito. Mga kapatid, magtago kayo sa estante at huwag kayong aalis doon ha. Kung sakaling makapasok siya para kainin ako. Umakyat sa istante ang 2 biik at dumating nga ang tusong lobo at mariing kumatok sa bahay. Umalis ka na, tusong lobo. Total, hindi mo naman masisira ang bahay ko. Hindi mo alam kung gaano kalakas. Sa aking paghinga ng malalim, ang iyong bahay ay aking sisirain. Sinira ko na ang bahay ng mga kapatid mo. E di subukan mo. Maubusan ka muna ng hangin bago mo masira ang bahay ko. Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipan ng bahay na gawa sa bato. Ngunit hindi ito natinag. Huminga ng lobo ng mas malalim at muling hinipan ng bahay. Ngunit walang gumalaw ni isang bloke. Pagkaraan ng ilang ulit, naubusan ng hangin ng lobo at nawala ng malay. Ngunit bumangon muli ang tusong lobo at tumakbo mula sa malayo upang sirain ang pinto. Nakita ng mga biik ang ginawa ng lobo mula sa bintana. Sabay-sabay nilang hinarangan ang pinto ng bahay. Muli, buong lakas na tumakbo ang lobo sa pinto at bam! Binuksan ng bunsong biik ang pinto at natuwa nang makita ang lobo na wala ng malay. Kaya sinara niyang muli ang pinto. Patay na ang lobo. Hindi siya nagtagumpay na masira ang bahay ko. Malamang nasa tiyan na kami ng lobo ngayon kung hindi mo kami pinatuloy sa bahay mo. Oo nga, bunso. Niligtas mo ang buhay namin. Mga kapatid, malamang kinain din ako ng lobo kung wala kang 2 rito. Hinarangan natin ang pinto kaya hindi niya ito nasira. Oo nga, tama ka sa sinabi mo. Nasa pagsasamahan natin ang ating lakas. Sama-sama tayong mamuhay at hindi na kailanman maghihiwalay pa. Pero muli namang bumangon ang tusong lobo at muling kumatok sa pinto ng bahay. Mga pilyong biik, kakainin ko kayong 3 sa anumang paraan. Umakyat siya sa bubong ng bahay at nagpa siyang dumaan sa tsimeneya. Narinig ng mga biik ang yapak ng lobo sa bubungan at nalaman ng masamang balak nito. Kaya sinindihan ng 3 biik ang mga kahoy sa ilalim. Pinilit ng lobong makarating sa tsimeneya hanggang sa tuluyan siyang makapasok dito. Mabilis siyang dumulas pababa ng tsimeneya at nahulog
nahulog sa apoy. At masayang namuhay ang magkakapatid na biik ng masaya at mapayapa. Ang matalinong kalabaw. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, naninirahan ang magsasakang si Edgar. Simple lang ang tirahan niya at mayroong maliit na lupaing pagmamay-ari. May alaga siyang kalabaw na ang pangalan ay Bounty. Kung titingnan mo nga naman ang pagkakataon, ang pangalan ng kalabaw ang naging larawan ng kanyang buhay. Dati kasi, mahirap ang buhay ni Edgar bago pa dumating sa kanya ang kanyang kalabaw. Masipag magtrabaho si Bounty para sa kanyang amo. Dahil mag-isa nga lang siyang kalabaw, inaararo niya ang buong kabukiran, araw man o gabi, at tinutulungan si Edgar sa iba pa niyang mga trabaho. Nakapagpatubo si Edgar ng iba't ibang klase ng binhi sa kanyang bukid. Isa na rin siya sa mga iginagalang sa kanilang lugar. Dahil na rin sa natamo niyang biyaya, pinangalanan niyang Bounty ang kalabaw niya. Espesyal na kalabaw si Bounty. Matalino siya at masiglang kalabaw. Alam ni Edgar na may malayang pag-iisip ang alaga niya. Madalas siyang maglibot-libot kapag tapos na ang trabaho niya at babalik naman siya kapag paggabi na. Lumipas ang ilang araw, bumili ng panibagong kalabaw si Edgar. Mahal na mahal niya si Bounty, pero habang tumatagal, dumarami na ang kanyang trabaho at ng kalabaw niya. Kailangan na niya ng katulong. Ayaw ni Edgar na mapagod ng husto ang mga alaga niya. Isang araw, sa kalagitnaan ng pag-aararo nila, naupo si Bounty at napabuntong hininga na lamang. Moo! Moo! Bounty! Dinala na ni Edgar pauwi ang mga kalabaw niya. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Edgar. Naisip niyang kailangan na niyang pakawalan si Bounty. Kinabukasan, dinala niya si Bounty sa kagubatan at tinanggal ang bell na nakatali sa kanya. Masayang tumungo si Bounty. Bounty, mabuti at masipag kang kalabaw. Sobra-sobra na ang ginagawa mo para sa akin. Hindi mo na kailangan pang magtrabaho ngayon. Malaya ka na. Hindi kita makakalimutan, kaibigan. Malaya ka nang umalis ngayon. Moo! Huwag mo naman akong paiyakin. Pwede ka namang umuwi kahit kailan mo gusto. Alam mo naman ang daan. Mwah! Malungkot na iniwan ni Bounty ang kanyang amo. Pero nasasabik naman siya sa mga susunod na mangyayari sa kanya. Masaya siyang naglakad habang ninanamnam ang preskong simoy ng hangin. Nilakbay niya ang masukal na gubat ng walang takot. Sa bati siya umiinom ng tubig at mga damo naman ang kinakain niya. Maya-maya, lumubog na ang araw. Unti-unti nang dumidilim. Naghanap na si Bounty ng ligtas na matutuluyan. At nakakita nga siya. Malapit ang kuwebang yun sa lawa. Mulala! Ang lawak ng kuwebang to, hindi rin malamig dito. Magiging maginhawa ang tulog ko. Oras na para magpahinga. Siguradong lalo akong papayat na parang giraffe nito sa kagagala ko. Nagsimulang manirahan sa kuweba si Bounty. Sa lawa siya umiinom ng sariwang tubig, manginginain ng damo at matutulog ng matiwasay sa kuweba. Sa paglipas ng mga araw, natutunang mahalin ni Bounty ang buhay niya sa kagubatan. Pero dahil sanay siya sa bukid, nanatiling simple at inosenteng hayop lang si Bounty. Wala siyang malay sa mga hayop na naninirahan sa kagubatang iyon at karamihan sa mga hayop na naroon ay maiilap at mababangis. Habang patuloy lang sa paglalakad itong si Bounty, hindi niya namalayan na mayroon palang patagong nagmamasid sa kanya. Ang sorong si Timmy. Sa bawat araw na lumalabas si Bounty sa kuweba para gumala, patago siyang sinusundan ni Timmy kahit saan. Nalilibang si Bounty sa mga gawain niya araw-araw na hindi niya napansin ang pagsunod ni Timmy sa kanya. Napakatapang naman ang kalabaw na to para maglagalag na mag-isa lang dito sa kagubatan. Malamang matapang nga siya.
O sadyang hangal lang talaga? Ibig ko sabihin, hindi niya ba kilala kung sino may-ari ng kuwebang tinutuluyan niya? Aha! Mukhang masaya to! Magandang araw! Bago ka lang ba dito? Nagpupunta ako rito araw-araw para manginain, kaya hindi na rin ako bago. Oh, mukhang matalino kang hayop, ha? Ang lakas naman ng loob ng Zoro na to para sabihing maliit ako. Aba, ang lakas ng loob mong insultuhin ako, ah! Ako ang hari ng kagubatang to! At tirahan ko yung kuwebang tinutuluyan mo! Lahat ng hayop dito natatakot sa akin! Kaya kung gusto mo pang mabuhay, lumuhod ka ngayon din sa harapan ko! Tama ka. Bago nga lang ako rito. Pero hindi ibig sabihin nun, mapapaniwala mo na ako sa lahat ng mga sinasabi mo. Makinig ka. Alam kong hindi ikaw ang hari ng kagubatang ito. At isa pa, sigurado akong hindi mo alam kung gaano kalaki ang gubat na to. Pwede ba? Huwag mong sayangin ang oras ko. Inis na inis si Timmy. Kumukulo ang dugo niya. Ipinangako niya sa sariling makakaganti rin siya sa kalabaw. Sa kabilang banda, napagtanto naman ni Bounty na kailangan na niyang mag-ingat simula noon. Alam ng tusong Zoro na yun kung saan ako nakatira. Ibig sabihin, matagal niya na ako minamatyagan. Isa pa. Hindi ko naman yun alam nung una eh. Na may iba nang naninirahan sa kuwebang yun. Ano nang gagawin ko kapag bumalik na ang may-ari ng kuwebang yun? Kailangan kong mas lalo pang mag-ingat rito. Nang gabing yon, sa gitna ng kaliwanagan ng buwan, matutulog na sana noon si Bounty sa kuweba. Nang may bigla siyang narinig, sumilip siya sa isang butas at nakakita ng anino sa labas. Akala niya nung una bumalik lang ang Zoro para guluhin siya ulit, pero nang papalapit na ang anino, nanginig sa takot si Bounty dahil ito na nga ang may-ari ng kuweba, ang tigre. Naku hindi. Malamang pagmamayari ng tigreng yun ang kuwebang to. Ano nang gagawin ko? Kakainin niya ako. Habang papalapit ng papalapit ang tigre, lalong nanginig sa takot si Bounty. Teka, sandali. Isip. Kalma lang ako. Aha! Nakikita ko siya, pero hindi niya ako nakikita. Teka, yun ang lamang ko. Dumating na siya! Shh! Ano bang ginagawa mo? Maririnig niya tayo! Ay, oo nga pala, pasensya na. Pero tingnan mo, mukhang masarap ang tigreng yun. Di ba sabi ko sa'yo, yung nakatira rito, malaki na para mabusog tayong lahat? Oo na, sige na, tama ka na. Ayos, mayroon tayong kakainin. Tama ka dyan. Tigre naman ngayon ang nagsimulang matakot. Ha? Sino ba ang hayop na yun? Bakit siya huminto? Ang tagal naman niya maglakad. Nagugutom na ako. Bakit hindi na lang tayo lumabas at atakihin natin siya? Hindi niya naman tayo kayang dalawa. Gumana nga ang paraan niya. Walang ano-ano, nagtatakbo ang tigre paalis sa gubat. Nakaligtas rin si Bounty. Alam na niyang mahalagang maging kalmado lang upang makapag-isip sa ganoong klase ng sitwasyon. Kinabukasan, habang naglalakad si Timmy, nakasalamuha niya ang tigre. Katakot. Tinakot? Teka, tinakot kita? Pero, tigre ka, di ba? Alam ko, ako ang pinakamalaking pusa dito sa gubat. Pero hangal lang naman ang mag-iisip na wala nang mas malaki pa at mas nakakatakot na hayop pa kesa sa akin. May nakasalamuha ako kagabing dalawa dito. Naroon na sila sa tirahan ko. Maghahanap na lang ako ng bagong lungga ngayon. Sandali, ano? Mas nakakatakot at mas malaki pa sa'yo yung nakatira doon sa kuweba? Niloloko mo ba ako? Isa yung kalabaw. At anong dalawa ang sinasabi mo? Isang kalabaw lang naman ang nakatira doon. Anong akala mo sa akin? Ganun katuwag para matakot sa kalabaw?
May dalawang malalaking nilalang na nakatira roon. Nilalang? Oo! Hindi ko alam kung sino o ano sila. Hindi ako pumasok sa kuweba. Narinig ko lang sila. Aatakihin daw nila ako. Tumakbo na ako bago pa nila magawa yun. Kawawa ka naman, kaibigan. Naloko ka noon. Wala namang ibang nilalang doon maliban sa kalabaw. Araw-araw ko na siyang minamatyagan mula pa noong unang mapatpat siya dito sa gubat. Pwede ba? Tumigil ka nga! Ang lakas ng loob mong insultuhin ako! Anong akala mo sa akin? Hangal ako para pagkamalan ng kalabaw sa mas nakakatakot na nilalang? Kaya kong patunayan yun sa'yo. Hindi ikaw ang pagkain niya. Siya ang pagkain mo. O sige, ganito ang gawin natin. Sasama ako sa'yo. Papasok tayo sa loob ng kuweba at tutulungan kitang hulihin ang kung sino mang nasa loob noon. Hindi pa ako nakakagantay sa mayabang na kalabaw na yun sa pang-iinsulto niya sa akin. Pero, bilang kapalit sa pagtulong ko, mangako ka na kahit na anumang mangyari, hindi mo ako aatakihin. Nagsasabi ka ba ng totoo? Pero teka, paano ko makakasiguro na hindi mo ko tatakbuhan? Alam ko na. Itali natin ang sarili natin sa isa't isa. Yung isang dulo sa tiyan ko, yung isa sa tiyan mo naman. Tapos, pwede mo akong hatakin kapag nagtangka ko tumakbo. Payag ka? Pumayag naman ang tigre. Itinali nila ang sarili nila sa isa't isa at naglakad na patungo sa kuweba. Masaya ang Zoro sa nangyayari. Nakaisip siya ng magandang paraan para turuan ng leksyon ang kalabaw at makuha ang tiwala ng tigre. Habang papalapit sila sa kuweba, namataan naman sila ni Bounty. Nang makita niya ang Zoro, agad niyang naunawaan ang nangyayari. Ganun pala. Ngayon, ako nang bahala dito, ha? Pumasok ka na ng kuweba kapag sinabi kong pumasok ka na. Hoy, ikaw, Sorot, ang tanga mo talaga. Sabi ko magdala ka ng 2 tigre. Bakit isang tigre lang yung dinala mo? Ha? Ano? Wala pa tayong kinakain mula pa kagabi. Tapos isa lang ang dala mo. Ano to? Ikaw lang ang kakain mag-isa? Ha? Nagtatrabaho ka sa kanila? Hindi, tigre! Hindi totoo yun! Wala ka talagang silbi. Sige, dalhin mo na siya rito. Ayoko! Nagtatakbo ang tigre para maligtas. Sa sobrang takot niya, hindi na niya pinansin si Timmy na nakatali pa rin sa kanya. Aray! Sakit! Siguro naman natuto na ang sorong yun. May natutunan ako ngayong araw na ito. Kung nagpasindak ako sa kanila, malamang hindi ako makakagawa ng paraan kung paano ko mapapalis ang 2 yun. Kahit nasa bingit ka pa ng mahirap na sitwasyon, kalma lang lahat tayo. Tama si Bounty. Dahil nanatili siyang kalmado sa mahirap na sitwasyon, naging matalino siya at natulungan niya rin ang sarili niya. At ang Zoro? Aray! Hindi! Malamang natutunan na din niya ang leksyon niya. Ang leon at ang daga. Noong unang panahon, may isang leon na nakatira sa kagubatan. Isang araw, pagkatapos niyang kumain, nakatulog ang leon sa ilalim ng isang puno. Nakita siya ng isang maliit na daga at naisip nitong makipaglaro sa kanya. Tuwang-tuwa siyang tumakbo sa likod ng natutulog na leon. Akyat panaog siya sa buntot nito. Nagising ang leon at ito ay sumigaw na dumadagundong. Tinakma ng leon ang maliit na daga. Kawawang daga ay hindi makawala. Binuksan ng leon ang kanyang bibig para lunukin ng daga. Takot na takot ang daga. Mahal na hari, maawa kayo sa akin. Huwag niyo po akong kainin. Patawarin niyo ako. Pakawalan niyo na po ako.
tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Pinagtawanan lang ng leon ang maliit na daga dahil sa imposibleng pangako. Pero siya'y pinagbigyan at ito'y kanyang pinakawalan. Salamat, mahal na hari. Lagi kong tatandaan ang inyong kabaitan. Maswerte ka at busog ako ngayon. Kakatapos ko lang kumain. O sige, huwag na huwag mo akong gagambalain muli at baka tuluyang kitang kainin. Pagkalipas ng ilang araw, umikot ang leon sa kagubatan. Ginawa ng mga mangangaso ng isang bitagang leon. Nagtago ang mga mangangaso sa likod ng puno habang hinihintay ang leon. Pagkalapit ng leon, agad na hinatak ang lubid. At siya ay nadakip. Humiyaw ng napakalakas ang leon. Tinangka niyang makatakas, ngunit siya ay sawi. Kumuha sila ng kariton sa bayan para madala ang leon. Hiyaw ng hiyaw pa rin ang leon. Narinig ng mga hayop at ng daga ang hiyaw ng leon. Kawawa naman ng hari. Kailangan ko siyang tulungan. Nilapitan agad ng maliit na daga ang leon. Huwag kayong mag-alala. Pagkakawalan ko kayo. Umakyat ang maliit na daga sa bitag. At unti-unti niyang kinagat ang mga lubid. Sa wakas, nakawala ang leon. Napagtanto ng leon na may kakayanan din ang maliit na daga. Maraming salamat, Bubuit. Mula ngayon, malaya kang maninirahan dito sa aking kagubatan. Nasaklolo mo ang isang hari. Ikaw ngayon ang prinsipe ng aking kagubatan. Salamat din po. Paalam. Hanggang sa muli. Saan ka pupunta? Ayaw mo bang maglaro ulit sa aking buntot? Masayang naglaro ulit ang maliit na daga sa buntot ng leon. Maya-maya, bumalik ang mga ngaso na may dalang malaking kulungan para sa leon. Tumakbo ang leon at daga papunta sa mga ngaso. Humiyaw ng malakas ang leon at natakot ang mga ngaso. Kumari pa silang tumakbo pabalik ng bayan. Mula noon, naging magkaibigan ang leon at ang daga. Ang pangit na bibe. Sa isang maaliwalas na hapon, nakahanap ang inahing bibe ng isang magandang lugar para mangitlog sa may ilalim ng isang puno na kalapit ng lawa. Nangitlog siya ng 5. Napansin niyang may natatanging itlog sa iba. Nangamba ang inahing bibe. Ngunit inantay niya na lang na mapisa ang mga ito. Isang umaga, sa wakas, isa-isang napisa ang mga itlog. Pip, pip, sabi ng mga sisiw. Nabuhay lahat ng mga sisiw at ang mga ito ay unti-unting lumabas upang makita ang mundo. Napisa ang lahat maliban lamang sa isa. Oh, napakaganda naman ang aking mga sisiw. Napakaswerte ko namang ina. Anong nangyari sa aking pang-5 sisiw? Nangamba ang inahing bibe. Napakatagal namang mapisa nitong panghuli. Kwak, kwak. Nilimliman niya ito at binigyan ng lahat ng kalinga na kaya niyang ihandog. Siguro ito ang pinakamagandang bibe sa lahat dahil sa haba ng proseso nito para mapisa. Isang umaga, noong napisa na ang natitirang itlog, lumabas ang isang pangit at kulay abong sisiw. Pip, pip. Naiiba sa magkakapatid ang kapipisa lamang na itlog. Pip, pip. Ito ay napakalaki at sa halip, pangit. Pip, pip. Wala sa aking mga anak ang mukhang ganyan. Ang isa namang ito ay napaka-pangit. Nagulat ang inahing bibe nang makita niya at sobra siyang nalungkot.
Inaasam niya na sana isang araw ay maging tulad din ito ng kanyang mga kapatid. Ngunit lumipas ang mga araw at nanatili pa ring iba ang itsura nito. Pinagkakatuwaan siya ng lahat ng kanyang mga kapatid at hindi siya isinasali sa kanilang mga laro. Ikinalungkot ito ng bunsong sisiw. Ang pangit mo! Haha! Napakapangit naman ng nilalang na yan! Ew! Ew, umalis ka nga. Hindi ka namin kailangan dito. Hindi ka namin isasali sa laro. Halimaw ka. Pinagtawanan siya ng lahat at sobra niyang ikinalungkot ito. Pumunta na lamang siya sa lawa at tinignan ang kanyang refleksyon sa tubig. Walang may gusto sa akin. Sobrang pangit ko. Napagdesisyonan niyang iwanan na ang kanyang pamilya at magpakalayo-layo sa kakahuyan. Lumibot-libot siyang mag-isa dito. At noong dumating ang taglamig, napuno ng niyebe ang paligid. Nalungkot siya at nanginig sa lamig. Wala siyang mahanap na makakain at mainit na lugar para pagpalagian. Napunta siya sa isang pamilya ng mga sisiw at tinanggihan siya. Ang pangit mo naman. Sino ba tong pangit na to? Ha? Umalis siya at lumagi sa bahay ng isang inahing manok. Tinuka-tuka siya ng mga sisiw, kaya nilisan niya rin ito. Nakilala niya ang isang aso sa daan. Noong nakita siya nito, umalis agad ang aso. Naisip niya sa kanyang sarili, sa sobrang pangit ko, pati aso, ayaw akong kainin, pati ako. Malungkot ulit siyang naglakad-lakad sa kakahuyan. Nakilala niya ang isang magsasaka at dinala siya nito pauwi sa kanyang asawa at mga anak. Hanggang dito, binabagabag pa rin siya ng pusa. Kaya nilisan niya ang bahay na ito. Dumating ang tagsibol at lahat ay naging luntian at muling namukadkad ang paligid. Sa kanyang paglalakad, may nakita siyang isang itlog. Lubos siyang natuwa na muling makita ang tubig. Lumapit siya dito at nakita ang isang magandang gansa na lumalangoy. Nahulog ang kanyang loob dito. Tumango siya habang nahihiya siya sa kanyang sarili. Ngunit noong tumango siya, nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig at namangha. Hindi na siya pangit. Siya ay isang gwapong gansa. Ngayon ay alam niya na kung bakit siya naiiba sa kanyang mga kapatid. Siya pala ay isang gansa at ang kanyang itinuturing na pamilya ay mga bibe. Pinakasalan niya ang magandang gansa na kanyang inibig at masayang namuhay ng magkasama magpakailanman.